Bakit naghihiwalay ang mga mag-asawa? What are the main reasons why sometimes married people, married couple gets a divorce or becomes separated? Pera ba? Infidelity, hindi pagiging tapat? Pang-aabuso ng lalaki sa babae? O baka baliktad, ang babae binubugbog ang kanyang asawa, ang lalaki? Maaaring dahilan po ang mga sinabi ko. Pero para sa akin, kung pagmumunihan natin, minsan ang mga dahilan ng paghihiwalay, mga maliliit na bagay, mga normal na bagay, mga bagay na dapat binigyan ng pansin, pero dahil pinabayaan, lumala at nakaapekto sa pagmamahalan na mag-asawa. There are 3 reasons why sometimes married people become separated or wants a divorce. Ano po yung 3 bagay na ito? Una, unrealistic expectation. Minsan, ang bawat isa ay meron palang hinahanap, meron palang gusto, pero hindi na ibibigay ng partner niya. Gusto po ng misis, ang lalaki, perpekto. Gusto niya, komedyanteng kanyang asawa, masipag, good provider, artistahin, kamukha ni Coco Martin. Posible po ba yun? Pag meron palang hinihingi, meron palang hinahanap at hindi na ibibigay ng kabila ng kanyang asawa, nag-uumpisa ang galit, ang tampo, ang sakit ng loob. Mga lalaki, hinahanap sa kanilang mga asawa, mga babae, palagi silang sexy, maganda, malambing, sweet. Posible po ba yun? Hindi po ba napapagod din ng tao? Pero merong mga ibang lalaki sinasabi na, Father, itong nakilala ko, hindi siya kamukha ng aking asawa. Malambing siya sa akin, mabait siya sa akin. Bakit hindi magiging mabait? Binibigyan mo ng pera. Bakit pinagbibisitan ka, pinagdadabugan ka ng iyong asawa? Dahil ni grocery man, hindi mo mabili-bili. Di po ba? So kung meron ka palang gusto sa iyong asawa, ang tanong, sinabi mo na ba? Maiiwasan ang problemang ito ng paghihiwalay if you just communicate your expectation. Yung misis pala, ayaw na ginagawa ng kanyang asawa, binibigyan ng pera yung mga kapatid niya, yung kanyang magulang. Kinikimkim, nagagalit. Ano man ang iyong itago, tandaan natin, pag ito ay napuno, sasabog ka, bigla na lang kayong nag-aaway. Di po ba? Ano yung hindi mo gusto? Ano yung gusto mo? Ang tanong, sinabi mo na ba? Have you communicated your expectation? Isa pong dahilan niya ng paghihiwalay na mag-asawa. Pangalawa, unresolved issues. Mga problema na hindi pinag-uusapan. Ang problema habang maliit pa lang, dapat solusyonan na. Dahil pag hinayaan mo ang problema, hindi nyo pinag-usapan, parang anay yan. Yan ang maninira sa inyong pagsasama. Amen? Ano yung mga maliliit na problema na sinasabi nyo, wag na natin pag-usapan. Pero napakalaki palang issue sa inyong dalawa. May kakilala po ako, nakapagbabae ang lalaki. Pero ang punot dulo, itong babae nagseselos, nagtatampo dito sa kanyang mister. Bakit bawat na lang weekend, Sabado at Linggo, mas maraming oras na ini-spend yung time, yung oras doon sa kanyang mga biyenan. Tinatago. Sabi niya, gusto ko rin naman na pag Sabado, Sunday, nandun din naman kami doon sa mga magulang ko. Bakit puro doon sa mga magulang niya? Nagtanim pala ng sakit ng loob. Yan ang nangyari. Dahil po dito, hindi na nagiging sweet, hindi na inaasikaso itong asawa. Siyempre, itong asawa, maghahanap ng ibang mag-aasikaso sa kanya. Hindi po ba? Kung palang merong problema, bakit hindi pinag-usapan? Kung maliit pa lang, dapat solusyonan. Amen? Palagi ko po sinasabi ito sa inyo. Do not create mountains out of anthills. Huwag kayong gagawa ng bundok dito lang sa mga punso. Kung maliit pa lang, kung punso pa lang, kung langgam pa lang, dapat pansinin na, dapat ayusin na, dapat solusyonan na. Dahil ano man ang tinatanim natin, alam natin tumutubo. Magtanim ka ng galit, pag hinayaan mo yan pagdating ng araw, isang puno, kaya mo bang alisin agad-agad? Di ba hindi? Napakahirap. Do not allow
your issues or your problems to remain, to drag, resolve them immediately para maiwasan ang tampuhan, ang paghihiwalay na mag-asawa. Amen? Kahuli-hulihan, unkindness. Isang dahilan ng paghihiwalay, yung hindi pagiging mabait. Nung kinasal ang dalawa, nangako na magmamahalan. Pero napakarami sa atin, pag tinanong mo ano ang pagmamahal, hindi makasagot. Hindi alam ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Wag na natin pong gawing komplikado ang buhay. Simplihan na lang po natin, tandaan niyo po ito. What is love? It is being kind and patient. Hindi kayo mananatili na nagsasama kung hindi kayo mabait sa bawat isa. Amen? Isang dahilan po na paghihiwalay din ng mga mag-asawa. Ano yung karanasan nila? Masakit magsalita ang bawat isa. They use unkind words. Maririnig mo dito sa lalaki, sasabihan ang kanyang asawa, kamukha mo galing nanay mo. Sakit mo yon. O kaya naman, maririnig mo sa misis, kinukumpara ang asawa niya. Bakit hindi ka maging kamukha ng kuya mo? Bakit hindi mo tularan yung kapitbahay natin? Ang sipag-sipag, may diskarte sa buhay. Mag-ingat kayo sa mga salitang ginagamit niyo. Kahit na yung iba sinasabi nila, Father, biro lang naman eh. Sinasabihan yung kanilang asawa, bobo mo? Tanga mo? Ay bingi. Masakit pa rin po. Kung makikita mo hindi magre-react, hindi naman ibig sabihin na hindi nasaktan yung tao eh. Di po ba? Dahil tandaan natin, kahit na ang taong mapagpasensya, may hangganan. Napupuno din, napapagod din ang mabait at mapagpasensyang tao. Ano ang dahilan? Bakit ayaw na magsama? Kasi hindi na mabait sa bawat isa. If you want your marriage to last longer, to be happy, start there. Being patient and being kind with your words. Ano pang kailangan natin tandaan para maiwasan ang away at paghihiwalay? Huwag po natin bibigyan ng pansin yung problema. Pero pinapaalala ni Jesus, go back to the original blessing. Talagang aayaw ka kung palagi mong binabalikan yung problema, yung suliranin, yung mga ayaw mo. Pero bakit hindi mo balikan yung pagbabasbas ng Diyos? Mahirap ang buhay pag-aasawa. Amen? Kaya nga po hindi ako nag-asawa eh. Pero alam niyo po ba, kahit na mahirap ang buhay mag-asawa, posible, napakaganda at napakasarap. Paano? Dahil yan sa tulong at grasya ng Diyos. Kaya kung gusto mo din na magtagal kayo na masaya, payapa, huwag niyong kalimutan na isama niyo ang Diyos sa inyong pagmamahalan. Because God is love and God is the source of joy. Mawala ng lahat, mabago ng lahat, masira ng lahat. Ako para sa iyo ay mananatiling tapat. Hindi ibig sabihin hindi ka masasaktan, hindi ibig sabihin hindi ka iiyak. You'll feel sad, you'll feel disappointed, but you will never feel devastated. God on His throne means that He can transform our sorrows into joy, our sufferings into blessing. God on His throne basically means pagbalik natin, God is somehow telling us, okay, welcome back. Anong problema mo? Pag-usapan natin, solusyonan natin, kakayanin natin. Check out the story of Joseph in the Old Testament. The battle won by David. Yung pinagdaanan ni Abraham, yung pinagdaanan ni Moses, yung pinagdaanan ng mahal na ina, yung pinagdaanan ng mga sa atin ay nauna. Pero nagtagumpay sa tulong niya. Yung bang parang talo na, nanalo pa. Yung walang-wala na, may naibigay pa. Nakasadlak na, nakatayo pa. Inapin na, nagtagumpay pa, dinakila pa. Because God is on His throne. Walang imposible sa Kanya. Huhupa ang bagyo, mawawalang malalaking alon, pero hindi ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Who will always and He can always give you rainbow after your storm. Kung kayo po'y magagawi diyan sa Roma, joke lang,
sa Rome. May makikita po kayo doon, kung mapupuntahan, mga underground na sementeryo ng mga unang Kristiyano na ang tawag ay catacombs or katakumba. Dito po makikita yung mga nicho ng mga sinaunang Kristiyano na may mga nakaukit na simbolo. Simbolo ng mga unang Kristiyano. Nandiyan ang simbolo ng dove, ng kalapate, symbolizing the Holy Spirit. Nandiyan ang isda, symbolizing Jesus. Well, not because we are called to become fishers of men. Hindi. Sapagkat ang fish pala, in Greek, it's iktos, na po pwedeng maging abbreviation ng mga salitang Grego na pag pinagsama-sama mo at translate sa English ay Jesus Christ, Son of God, and our Savior. So yun. Kaya kung minsan, may nakikita tayo mga sticker na fish sa mga sasakyan, symbolizing Jesus yan. Ang pagninilayan natin ay ang symbol ng anchor o angkla, symbolizing hope, pag-asa sa gitna ng pagdurusa, symbolizing kapanatagan sa gitna ng mga kaguluhan. Alam natin ang angkla, yan ay inilalagay sa tubig upang kumagat sa pinakasahig ng ilog o ng dagat nang sa gayon maging steady ang bangka upang hindi anudin. Hence, it provides steadiness, composure sa bangka despite the turbulence. At yun, ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon sa mga pangit, sa mga hindi magaganda at nakawiwindang na sitwasyon. Sa ating gospel reading, sinasabi ng Panginoon yan. Ang sabi niya, sa mga huling araw, mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Ang mga bituin, mangangalaglag lahat ng yan. Hindi na magliliwanag ang buwan, mawawala ang sikat sa araw. O hindi nga ba't nakawiwindang yan? Pero ano yung pag-asa? Ano yung angkla? Aside from that fig tree budding forth, symbolizing hope o pag-asa, sinabi ng Panginoon ang mga salitang, mawawalang langit at ang lupa, pero ang salita ko hindi magkakabula. In other words, mawala ng lahat, mabago ng lahat, masira ng lahat. Ako para sa iyo ay mananatiling tapat. Hebrews 13 verse 5, I will never abandon you. I will not forsake you. Sipin po ninyo, parang isa lang naman ang ibig sabihin yan. I will never forsake you. I will never abandon you. Kung bakit pinagdalawa pa, pwede naman maging isa. Ang tawag sa style na yan ay double negative. Para mas ma-stress ng Panginoon sa atin, ano man ang mangyari, magkaguluman, maniwala ka, lalo kung tayo nasa kabutihan, hindi niya tayo pababayaan. Something na dapat ay maranasan na rin natin kahit sa kasalukuyan. Halimbawa, wag naman sana malugi ang negosyo. Magkasakit ka, sabihin ng doktor, malala na ang sakit mo. Mawala ng trabaho ang mahal mo. Mawalan ka ng mahal sa buhay. Bigla kang lukohin ng asawa mo. Biglang maging sakit ng ulo mo ang anak mo. Wag naman sana, pero ang lahat ng ito ay pwedeng mangyari. Hindi natin kontrolado. Kasama na dito ang mga hindi magandang nangyayari sa mundo, maging sa bansang ito. Ang sinasabi dito ay, even if these things happen, you will still remain calm, peaceful, relax lang. Hindi ibig sabihin hindi ka masasaktan. Hindi ibig sabihin hindi ka iiyak. You'll feel sad. You'll feel disappointed. But you will never feel devastated. Parang isang bangka na nakaangkla. Pwedeng hinahampas ng malalakas na alon. Pero it is not drowning. It is not drifting. But for some reasons, kahit sa sarili mo, hindi mo maintindihan. Pero sa kabila ng lahat ng mga pangit na nangyayari sa'yo, ay parang may bumubulong pa rin sa puso mo, kaya mo ito. May magandang plano pa rin ang Diyos para sa iyo. Yun ang simbolo, yun ang palatandaan na ang pagkatao mo ay nakaangkla talaga kay Kristo. Yun ang palatandaan na ang lahat ng pagsusumikap mong magpakabuti, magsimba, magdasal, ay nagkakaroon talaga ng magandang kahihinatnan kapag naramdaman mo yan sa gitna ng mga kaguluhan, kapighatian. Now, kung hindi natin mararamdaman, ay meron tayong pagkukulang. Natatandaan ko minsan, nasa NLEX kami, nung nagdadrive sa akin, tinawagan ko si Mama. Maganda yung pag-uusap namin hanggang sa nakat. Tinawagan ko uli siya. In fairness naman, sumagot agad. So all the while, kala ko okay na. Nakat na naman! So tinawagan ko uli siya, sumagot naman agad. Pangatlong tawag, medyo ako inis na. Ang bungad ko agad, Ma, ano bang nangyayari?
Ba't nawawala ka? Sagot ni Mama, anak, hindi ako umaalis dito. Hindi nga ako tumatayo sa kinaupuan ko. Akala ko ngayon may kausap pa ako para pala akong tanga dito. And suddenly it hit me. Nga, sino bang umaalis? Sino bang lumalayo? Sino bang nasa biyahe? Ako. Patay mali siya na lang ako. Brothers and sisters, whenever we feel this way, that God is so distant, na para bang ang layo niya sa atin, look and ask who is living. You are the one who is living. You are the one who is moving. Ang angkla, nandyan lang yan, nakakapit sa sahig ng dagat yan. Unless, bunutin mo yan, unless i-disconnect mo yung bangka mo dyan. Ang pagmamahal ng Diyos, laging nandyan lang. Unless, mag-disconnect ka dyan at pumalawad ka sa kawalan ng kasalanan, kalungkutan at kawalang kahalagahan. Kaya hindi talaga ultimately ang Diyos ang bumibitaw, kundi ako o ikaw. But the good news is this. Ang angkla, pumalawad ka man kung saan-saan, magpakalayo-layo ka man, balikan mo, nandun pa rin yan. Kahit gaano katindi ang agos, hindi mawawala sa pagkakakapit yan. Nandun lang yon. Ganon din ang Diyos. Example ko kanina si Mama, yung phrase na, hindi nga ako tumatayo sa kinaupuan ko. Mas lalong ganun ang Diyos. Si Mama, aalis pa yun. May gagawin pa yun. May ibang pagkakaabalahan pa yun. Hindi niya ako iniisip sa bawat minuto, bawat segundo ng panahon. Pero hindi ganun ang Panginoon. Kaya mas matindi ang Panginoon. When He is on His throne, handun lang ang Panginoon watching over you. Tinitingnan ka niya, sinusubaybayan ka niya. Ang focus niya, nasa iyo lang talaga. Kanina nga nag-iisip ako Kanina ko lang inisip, may nabasa na ba ako sa Bible na sinasabing, ang Diyos ay tumayo mula sa kanyang trono? Kayo ba may nabasa na? May nabasa na ba kayo sa Biblia na sinasabing, ang Diyos umalis sa kanyang trono? Parang wala po. Diba? Laging sasabihin doon, God is on His throne. And that means two beautiful things for us. Una, lumayo ka man, bumalik ka, nandun siya, naghihintay siya. At mas maganda dito, bumalik ka man sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa iyo sa past, meron kang babalikan at meron ka pang magandang mga pangyayaring aasahan. Ang sabi ko nga, di ba, hindi inaalis ng Diyos ang maganda niyang plano sa iyo. Bagamat may mga nagawa kang mali o ang kapwa mo, He is on the throne. And that means, siya ay makapangyarihan. There is never a moment na mawawala siya sa trono. At sabihin niya sa demonyo, sab muna, ikaw naman. Hindi, lagi siyang nandun. Siya lamang ang makapangyarihan. Hindi ko alam kung paano at kung bakit inaalaw ng Diyos yung mga pangit ngayon nating karanasan. Hindi ko alam yan. Misteryo yan, lalong-lalo na kung ikay nasa kabutihan. Pero isang bagay ang sigurado ko, hindi niya iaalaw yan kung alam niya hindi mo kaya. At hindi niya rin iaalaw yan kung alam niya na sa kabila ng lahat ng yan, wala siyang makukuha para sa iyo na mabuti at maganda. God is on the throne means He's all-powerful. God is on the throne means that He can write straight lines with crooked lines na ginagawa natin o ginagawa ng ibang tao sa atin. God on His throne means that He can transform our sorrows into joy, our sufferings into blessing. God on His throne basically means pagbalik natin, God is somehow telling us, okay, welcome back. Anong problema mo? Pag-usapan natin, solusyonan natin, kakayanin natin. Look, God was able to create everything good, everything beautiful out of nothing. Let there be light and there was light. I mean, kung nakaligha ang Diyos ng mga bagay na mabuti at maganda mula sa wala, how much more yung may pagsisimulan siya sa buhay mo? Yes, kahit pangit pa yan, kahit kasalanan pa yan, kahit masama pa yan, meron siyang pagsisimulan. Kaya niyang iporma yan in such a way na magdudulot sa iyo ng kabutihan. Kahit nga yung basura, kahit nga yung mga recycled na bagay na wala ng kwenta, nagagawa pa rin na isang obra. Yan ba hindi niya kaya? Mas kaya niyang gawin yan. Kaya niyang pagsamasamahin lahat ng magaganda. Isasama niya kahit yung mga pangit, hindi magagandang nangyayari sa buhay mo. At gagawin niyang isang obra na kapag na-realize mo, kapag iniisip mo at binabalik-balikan mo ng nangyayari sa iyo, maging ng mga taong nakakaalam ng buhay mo, you cannot help but wonder,
Napakabuti ng Diyos. Ako'y nakaraos. Napagtagumpayan kong lubos. Kapatid, check out the story of Joseph in the Old Testament. The battle won by David. Yung pinagdaanan ni Abraham, yung pinagdaanan ni Moses, yung pinagdaanan ng mahal na ina, yung pinagdaanan ng mga sa atin ay nauna. Pero nagtagumpay sa tulong niya. Yung bang parang talo na, nanalo pa. Yung walang-wala na, may naibigay pa. Nakasadlak na, nakatayo pa. Inapin na, nagtagumpay pa, dinakila pa. Because God is on His throne. Walang imposible sa Kanya. Huhupa ang bagyo, mawawalang malalaking alon, pero hindi ang pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Who will always and He can always give you rainbow after your storm. Alam niyo po ba ang pinakamasayang lugar dito sa mundo? What do you think is the happiest place here on earth? Maaaring yung iba, isasagot nila, Disneyland. Bakit po Disneyland? Dahil napakaraming rides, napakarami mong pwedeng kainin, pasyalan. Yung pong iba, sasagot, casino. Bakit? Siyempre, masaya po na sila ay nakikipagsugalan. Pero pag natatalo, nadidepress naman. Hindi po ba? Ano po sa tingin niyo ang pinakamasayang lugar? Mabibigla po kayo sa sagot. Dahil ang pinakamasayang lugar, napakaliit na bansa. Ang pangalan po, Bhutan. Isa pong maliit na lugar sa pagitan po ng India at ng Tibet. Bakit napakasaya daw po ng mga tao dito sa Bhutan?
Dahil po ba marami kang mapapasyalan? Hindi. Dahil po ba napakayaman nila? Hindi napapabayaan yung mga tao? Wala pong mahihirap? Hindi. Dahil ba marami silang pwedeng kainin? Hindi. Isang dahilan daw po, bakit ang mga Bhutanese, sila mga pinakamasayang tao sa buong mundo, ito ay dahil palagi nilang iniisip na bukas mamamatay na sila. The Bhutanese always reflect about death 5 times a day. At napakalaki po ng epekto nito sa kanila. Oo nga naman, kung maiisip mo bukas mamamatay ka na, di ba? Susulitin mo na yung araw mo ngayon. Hindi mo pag-aaksayahan ang oras mo sa mga walang kakwenta-kwentang bagay ngayon. Maganda din po itanong yon sa atin. Kung kayo, kung tayo, sasabihan tayo ng doktor na bukas huling araw mo na, ano kaya ang gagawin mo sa iyong huling araw? Di ba? Gagawin mo ang lahat na makakapagpasaya sa iyo. Kakainin mo yung gusto mong kainin, pupuntahan mo yung gusto mong puntahan, bibisitahin mo yung iyong mga kamag-anak at kaibigan, maaari yung iba pa nga hihingi ng tawad dun sa mga taong nasaktan nila. Sigurado yung mga iba pupunta ng confession. Sigurado yung iba magsisimba pa yan, hihingi ng tawad sa Diyos. Sigurado, bago man dumating yung oras na sila ay pumanaw, gagawin nila yung isang bagay na talagang gustong-gusto nila, mahal na mahal nilang ginagawa. They will definitely do what would make them happy. They will do what they love. Sasayangin mo ba ang iyong huling oras sa mga negatibo, masasamang bagay? Pag-isipan natin yan, na kung bukas, huling araw mo na, ano pa ba yung halaga ng iyong sakit ng loob dito sa iyong kapitbahay o kamag-anak? Mahalaga pa ba yung galit mo, yung inis mo dyan sa iyong asawa? Mahalaga pa ba yung mga utang, yung inyong mga pangamba at takot? Di ba? Wala nang halaga yan dahil napakasayang ng oras at ng panahon. Tandaan natin yung salita, ang turo ni Kristo, may katotohanan. Nang sino mang tao na nililigtas niya yung kanyang buhay, mawawala ito. Pero ang sino man na niyayakap niya, tinatanggap niya ang kamatayan, siya'y mabubuhay magpasawalang hanggan. If you keep on saving your life, you will end up losing it. But if you try to accept someday you will die, you will live life to the fullest. Merong mga ibang tao sinasabi, darating din ng araw magiging masaya ako. Kaya nga nagiging miserable sila eh. Di po ba? Kailan ka magiging masaya kung hindi ngayon? Hayaan mo yung bukas. Wala pa yan. Ang mahalaga yung ngayon. Huwag natin hahayaan na matapos ang oras at panahon na lumipas, na hindi tayo naging masaya, na hindi tayo nagmahal, na hindi tayo naging mabuti. Stop saying, one day I will be happy. But start saying, this is the day that I will be happy. Dahil baka nag-iipon ka na ng nag-iipon para sa iyong retirement, hindi mo man mapakinabangan yung iyong mga inipon. Hindi po ba? Kamukha po, ito pong aking minisahan, aking binasbasan. Isang nanay, 1 year na lang po, magre-retire na siya, 59 years old. Hindi man po nakuha na nakapag-retire, nag-enjoy. Bakit? Pumutok po yung ugat, nagka-aneurysm. Yan po sakit na yan, hindi natin alam kung sino tatamaan sa atin. Wala pong sintomas yan, walang indication yan, bigla-bigla, dumarating na lang. Kaya nga, kailangan natin tanggapin, wag iwasan ang kamatayan. Normal ang katapusan ng ating buhay. Pero ang hindi normal ay yung binigyan ka ng buhay ng Diyos, pero hindi ka nabubuhay na masaya at ng mabuti. Dapat tayong mga Katoliko, dapat tayo po mga Kristiyano, tayong pinakamasayang tao. Bakit po? Kasi kailangan natin unawain at matandaan na si Kristo ang ating Panginoon, namatay na para sa atin. Bakit tayo nag-aalala sa buhay kung ang Diyos na nagsakripisyo na para sa atin?
Huwag natin sasayangin ang sakripisyo ng Diyos. Kung ano man ang iyong pangamba sa bukas, nandyan na ang Diyos na una. May grasya na naghihintay sa iyo para bukas. Do not try to save your life. It is impossible to save ourselves. Amen? It is the job of God to save us. And God has already done it. Ginawa na nga ng Diyos noon eh. At gagawin pa rin ng Diyos kung kailangan mo. Amen? Kaya nga, itong isang santo na inaalala po natin, si San Lorenzo, nasasabi natin na isa po siyang masayang santo. He's one of the happiest saints. Bakit? Isipin niyo po ito. Nung pinarusahan siya ng emperador, siya po ay sinunog ng buhay. Nakuha pa pong makapagbiro. Kasi po ang parusa sa kanya, binarbecue siya na buhay eh. Nasusunog na po yung likod niya. Aba, sinabihan pa yung mga nagtotorture sa kanya, ibaliktad niyo na ako, overcook na ako. Bakit kaya pang magbiro nitong santong ito? Kasi naniniwala siya na pagkatapos ng kanyang buhay dito sa mundo, may isa pang buhay na naghihintay sa kanya na hinanda ng Panginoon, hinanda ni Kristo. Hindi po nakakatakot ang kamatayan. Alam niyo po kung anong mas nakakatakot? Yung nabuhay ka na hindi ka naging masaya. Yung mas nakakatakot at nakakalungkot ay yung nabuhay ka na hindi ka naging mabuti at hindi ka nagmahal sa iba. Amen? Huwag nating katakutan ang kamatayan. Huwag tayong mangamba sa bukas. Ang katakutan natin, ang maging pangamba natin, ay yung sinayang natin ang ating oras, ang ating araw sa walang kakwenta-kwentang bagay, sa mga masasamang at walang katuturan na karanasan. Kaya nga, yan po yung ating ipagdasal. Tulungan tayo ng Diyos. Gabayan tayo palagi ng Diyos. Tanggapin na darating at darating ang katapusan. Pero bago yon, sana tulungan tayo to make the most out of this life. How can you live to the fullest? You live to the fullest by being happy, by loving, and by being faithful to God. Anong ikinatatakot mo? Kung alam mo sa buhay na ito, naging masaya ka, nagmahal ka, at naging tapat ka sa Diyos. Di ba wala ka ng pangamba? Siguradong matatakot ka at mangangamba ka. Kung alam mo, kung buhay mo, naging miserable ka. Kung alam mo, puno ng galit at lungkot ng iyong buhay. At kung alam mo, hindi ka naging tapat sa Diyos, nabuhay ka sa kasamaan. Mga kapatid, habang may oras, pasalamat ka sa Diyos. Habang ikaw ay may panahon at araw, isang grasya yan ng Diyos binibigay sa iyo para gamitin mo. Mabuhay ka ng lubos, magmahal ka ng ubos, maging tapat ka sa Kanya.